Ah, Ballpen, papel, Bible, of course, yung ears to listen and yung heart natin para sa message po ngayong gabi po. And sige po, tawagin po natin si Pastor Emmanuel Tupi po. Thank you po. Good evening po sa inyo lahat. Magandang gabi. Sana okay kayo lahat. Evening po. Kamusta po ang pagde-devotion natin? Pasensya po last week, no? Sana po, malinaw naman po na nakarating sa inyo yung message last week. Malinaw naman po ba? Opo. Dito po ba kayo? Dito po kayo. Yes po. Ah, ayan, hindi talaga natin alam kung anong gagawin ng traffic sa atin. Dami kasi namin bisita last week, dalawa pong foreigner po, no? Foreigner. Actually, di foreigner yung isa si Ate Buena. Sabay-sabay po. But today po, it's very important na connected to sa last week, connected din sa next week. Of course, Life Plus is all connected. It's about decision making. Yung maganda po yung ating icebreaker, but in real life, mas meron naman tayong chance magkaroon ng parameters, no? Sabihin nyo nga po parameters. 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 Opo. Ayan. Sa real life, meron tayong, ibig sabihin, meron tayong basis sa pagdedesisyon natin. Dito kasi kanina, ang basis natin ay flag lang. Mahirap po talaga. Magbe-base tayo sa napanood nating telenovela or magbe-base tayo sa alam natin kung ano man yung alam natin tungkol sa bansa na yon, but we won't really based on certain parameters, no? Importante ang parameters sa ating decision making, importante ang Bible sa ating decision making. Napapansin ko po, no, maraming Kristiyano nagkakaroon tayo ng mga desisyon na hindi biblical. Minsan leaders pa, minsan pastor pa, no. Magdedesisyon tayo hindi naman biblical. No, importante po na nagpo-pray tayo biblical, at yung biblical pinababangga natin sa ibang tao, hindi lang sa atin, no? Mahirap na ikaw lang ang interpreter ng Bible, no? When you want to understand God's will. No? Importante talaga, usually ang tinitignan natin diyan, meron tayong nagbibigay ng advice sa atin, lalo na kung important decisions sa life natin, no? Meron tayong three or more, no, na kukonsultahin na meron talagang lalim kay Lord. Hindi naman sila yung magdedesisyon para sa atin. Minsan tutulungan lang nila tayo to interpret scripture, to interpret our life, no? To parang tulungan tayo process, no, yung ating mga desisyon sa buhay. So, meron tatlong bagay sa pag-usapan natin ngayon. Unang-una yung decisive moments. Lahat tayo merong decisive moments. Dadating at dadating tayo sa moment ng life natin that we will make decision, no? We will make decision about marriage, no, or about panliligaw, no. We will make decision about buying a car, or about buying a house, no, or applying for a job, no. Nauuso ngayon kung ano yung unang trabaho na dumating, no, o kaya yung iba naman ay kung ano yung pinakamataas na sweldo. Pero meron talagang factors sa pagpipili natin ng ating desisyon sa life, hindi lang kung ano yung standard ng ibang tao sa life natin. So, pati yung pagpipili ng lugar na titirhan natin, no? Sometimes it's a big decision din yon. Hindi lang kung saan pinakamurang upa. Minsan kung saan pinaka-safe, pinaka-accessible, or sometimes relevant din sa ministry na pinapasok natin, no? So, ayan, maraming factors tayong kino-consider when we make important decisions, no? Important decisions. So dito po sa Genesis chapter 13, nagkaroon dito ng crossroads ang decision making. Si Abraham bilang mabait na
tito, parang inampun niya si Lot, no? At si Lot ay ah, sabi nung commentary or nung Bible background, hindi naman niya kailangan ng pag-aampon dahil mukhang mayaman siya, no? Pero wala kasi siyang magulang at mabait na tito si Abraham, sinama siya. Kaya lang dumating sa point ng ginagawa nila na yumaman silang pareho lalo. Mayaman na sila, lalo pa silang yumaman. Sino po sa inyo mayaman na at gusto pang lalong yumaman? Tinatanong ko lang po, wala akong pag-uusapan paano yumaman ngayon. Wala po. Sige, maghirap kayong lahat sana. Hindi, joke lang. Wala po. Naman lang Sino po daw. gusto mong yumaman sa inyo? No? Ah, ayan, no? Baka maghirap kayo lalo, no? Wala tayong ano dito, yung magic sa words, no? Basta alam mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo, no? So, importante po 'yan, no? Ayan. So kinakailangan nilang magdesisyon na para maayos yung pag-aaway ng mga yumaman sila ng sobra, palagi silang magkasama, nagkakabanggaan yung mga servants nila. Hindi naman yung magtito, kundi yung mga servants nila. Siguro agawan sa tubig, agawan sa damo, agawan sa silong, agawan sa puno, lahat na lang ng pwedeng pag-awayan, no? Ako nga, dalawa po yung anak ko, ang daming naiisip pag-awayan. Paano pa kaya itong mga alipin nila? Sabi ng Bible na merong 300 or more si Abraham pa lang, no, na mga lalaki pa lang yun. So, tinatansya mo isang more than 1,000 siguro hawak ni Abraham. So, ganun karami. Gano'n pa kaya karami yung kay Lot, no? So, nagbabanggaan itong mga ano nila, mga alaga nila. So nasa decisive moment sila, no? Dito sa verse 1 to 9, no? At sabi sa kanya ni Abraham sa verse 8, wag na natin patagalin itong sitwasyon na 'to, no? Magkamag-anak tayo, no? Pagka pumunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Pag pumunta ka sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Mamili ka na lang, Lot. No? At si Lot tinignan niya, ay, ako pala ang may privilege na mamili, no? Parang kanina, Japan. Wow, sa sponsor na ng gobyerno, di ba? Sarap nun, di ba? Or Korea, sponsored na ng gobyerno, no? O kaya Australia, sponsored na ng gobyerno. Ang mamahal pa naman yung mga pagkain na yan. Pag nag-i-invite sa akin conference, ang una kong iniisip, pagkain eh. sa, sa mga lugar na yan, no? Magkano kaya ang pagkain dan, no? Pero sponsored, sagot, sagot. Parang ganun kay Lot, no? Sabi niya, ano, pumili ka. Ako na lang doon sa hindi mo pinili, no? So, parang napaka-overwhelming na choice ang meron si Lot, no? Sa harap niya. Pero, number two, dito sabi niya, good intentions are not enough. Many times naman, kaya natin gusto ng kotse, meron tayong magandang plano, di ba? Gusto natin ng bahay, meron tayong pangarap na malaki, no? Siguro gusto nyo magkaroon ng farm or mag-start ng business. Meron kang malaking plano na nasa isip mo. No, maganda naman yung intention na yon, no? Gusto mo makapag-asawa. Sino bang walang asawa sa inyo gusto mag-asawa? No, maganda yung intention na yan, no? Or gusto mo mag-abroad, no? Maganda yung intention para magkaroon ng pagkain ang pamilya, no? Maganda yung intention. Pero hindi sapat ang magandang intention. Yun ang dapat matutunan natin ngayong araw na to. No, tingnan natin verse 10, sabi niya, nakita nila na ang ganda-ganda ng lugar, no? Sagana sa tubig, no? Parang kagaya ng Garden of Eden, no? At parang ah, sagana yung supply ng tubig niya, no? At sabi niya, eto na lang yung sa akin. So pinili niya yung lugar na yon, no? It was well watered, it was fertile. He was thinking about what he believed was good for him and his family. However, that was not enough, no? Many times tayo iniisip natin na
Ano ba yung best for my family, best for me and my husband, best for my children. Pero minsan yung best, hindi mo kino-consider ano ba yung sinasabi ni Lord, ano ba yung will ni Lord. Minsan kasi ang gusto natin sa will ni Lord, pumasok sa sarili nating kahon. At pag hindi pasok ang will ni Lord sa sarili nating kahon, titira na tayo ng titira. Alam niyo po, may naiisip ako, no? May binigyan po talaga akong magandang advice, no? Somehow, kaya niyang maintindihan ng word ni God, no? Kaya niyang ituro ang word ni God. Pero pag i-apply na sa buhay niya, hindi niya ma-apply sa buhay niya. So, meron po akong ginigay na magandang advice at after a year or two, totally contradicting ang ginawa niya sa advice na binigay ko, no, sa kanya. It is because he did not really care about God's will. What he cared about, what he wants or what his family wants for his life. Delikado po 'yon para sa atin. Ang will ni Lord napaka-importante. Hindi naman po tayo possessive sa mga advice na binibigay natin bilang pastor. Pero pag nakakatulong yung mga advice na yon, dapat po muna tayong mag-isip ng mabuti. So si Lot, anong ginawa ni Lot? Pinili niya yung Sodom and Gomorrah. Hindi tumagal doon. Yung next two verses, sabi niya, napakasama ng Sodom and Gomorrah. Napakasama, no? Maaring na-survey pa nga ni Lot yan. Alam niya talaga yung lugar na yan. No? Napakasama ng Sodom and Gomorrah. So ano nangyari? Dumating yung panahon, gusto na i-judge ng Panginoon ng Sodom and Gomorrah. Nung gusto na i-judge ng Panginoon ng Sodom and Gomorrah, sino bang nakatira doon? Si Lot, tsaka yung pamilya niya. So dahil nakatira sila doon, gusto i-judge ng Panginoon, na negotiate ni Abraham, ililigtas sila. Pero mahal na mahal nila Sodom and Gomorrah, so natunaw sa asin ang asawa niya. So tumingin doon, natunaw sa asin, o natira si Lot tsaka dalawa niyang anak. Lumayas sila, pumunta ng kuweba. Tatlo lang sila. So naisip nung dalawa niyang anak, wala tayong magiging anak. Hindi na tayo makakahanap ng asawa. Ang nag-iisang lalaki dito, ang tatay natin. So, nagpalitan sila, nilasing nila ang tatay nila at tinabihan at nagkaroon sila ng anak sa tatay nila, tig-isa. No? So, hindi ko alam pala kung tig-isa pa o nakalimutan ko kung ano yung nakasulat dun sa chapter 19 ng Genesis, no? Nagkaroon sila ng mga anak sa tatay nila. Sino po sa inyo gusto nyo magkaanak sa tatay ninyo? Wala pong papayag niyan. Walang papayag niyan. Hindi maganda yon. Hindi tama. Hindi tugma sa Biblia. Hindi tugma sa tamang pamumuhay. Pero ginawa nila dahil sa mga sunod-sunod na palpak na lahat ng nangyari sa buhay nila. Siguro takot na takot din sila lumabas at makipagkilala sa mga ibang tao. Wala na silang ibang makita kundi ang tatay nila. Kasi nga, biro mo yung buong bahay mo sinunog eh. Sino po na kaya hindi mapopobya? Takot siguro sila lumabas eh. No? Dahil takot sila, nakaisip sila ng mali. No? Sinira nila ang sanctity ng pagiging tahanan nila, no? Siguro maiilang na habang buhay ang kanilang tatay dahil sa mga pangyayari. So, hindi po maganda, no? Ang nangyari. Mukhang maganda, ang ganda po ng Sodom and Gomorrah, pero ang kinalabasan ay sira ang pamilya niya. Namatay ang nanay, nabuntis ang mga magkapatid sa tatay, sira ang buhay nila. No? Ano ba yung safe path para sa atin? Ito number 3, safe path. No? Si Abraham, sa verse 14, sabi niya, pagkapili ni Lot ng lugar, pinili ni Lot yung lugar, si Abraham nawalan kasi sabi niya, kung ano yung pinili mo, pupunta ako doon sa hindi mo pinili. So umalis si Abraham, pag alis niya, sabi sa kanya ni God, tignan mo buksan mo yung mata mo. Tumingin ka dyan, no? Nakikita mo sa kanan, nakikita mo sa kaliwa, nakikita mo sa harap mo, tumalikod ka, pati nakikita mo sa likod mo. Sa'yo lahat yan, no? Pinangakuan siya ni God, no? Sabi niya dito, for all the land that
You see, I will give to you, I will make your offspring as the dust of the earth. No, bibigyan kita ng maraming anak, hindi mo mabibilang. No? So, he and his descendants took possession of the land forever. Pinamana sa kanila yung lupain na binigay sa kanila. Imagine mo, no, si Lot, pinili niya lugar na wala rin lahat sa kanya. Si Abraham, sabi niya, kahit anong matira sa akin, yung natira pala, maganda pala yung prinamis ni Lord sa kanya, no? Naalala ko po na ah, anong year ba yan, no? A few years ago. Nangyak-ngyak po ako, no? Kasi ah, I lost, no? Marami akong nawala, no? Nasa buhay ko. Marami akong nawala. Nagtuloy-tuloy lang ang life ko na yung lahat pinaghirapan ko, pinagpaguran ko, nawala po, no? At hindi po maganda yung pangyayari. But all of a sudden, no, kakasal yung kuya ko, no? Kakasal yung kuya ko. Sabi ko, anong mangyayari kakasal, no? Nung bago po kami mag-asawa ni Ate Ling, maganda po yung trabaho ko, no? Nakakapunta po kami ng Singapore almost every year, no? Sa conference, nag-attend kami ng mga young people sa People of Grace. Nung nag-asawa ko, wala akong ma-afford. Wala, walang hindi kaya, no? Sabi ng mami ko, pupunta tayo dun sa kasal nga ng kuya ko. No, sige, maglakas-lakas loob, no? Binigyan ako bigla ng pera ni Ma'am Amy, sabi niya, "Oh, mag-apply ka ng ganito, no?" Nag-aabot na lang bigla yung mga kapatid ko, no? Nag-aabot sa akin pang-apply ng visa ng mga pamilya ko, no? At in-apply ko sila at na-approve sila lahat, no? Ang sagot kay Ate Ling nung sa visa ay di pa pala kayo umaalis mula nung nagmag-asawa kayo. Umalis nga kayo ng Pilipinas. Yun ang sinabi, no? Kaya po mangyak-yak po ako nangyari yun kasi naglabas ako ng malaki-laking pera para makapag-apply ng visa. No, di ko po kalain lahat po ng circumstances, may nagbayad ng pamasahe ko, no, at pati pagdating ko doon na sinagot lahat. Parang si Lord talaga gumastos, no, sa lahat ng pangyayari. Sabi ko, grabe, lahat ng nawala ko sa pagod ko, ibabalik ni Lord sa hindi ko pagod. Tapos lumipas lang isang taon yata o dalawa, ewan ko kung yun yung COVID, sabi ni Bishop Uriel, na yung pinagpaguran ng iba, favor lang ni Lord sa iyo. Sabi ko, ganun pala talaga yung nangyayari, no? Yung pinagpaguran ng iba, favor ni Lord para sa iyo. Ganun tong nangyari kay Abraham, eh. Tumingin ka sa harap mo, tumingin ka sa kaliwa mo, tumingin ka sa kanan mo, tumingin ka sa likod mo. Lahat ng nakikita mo sa iyo. Ganon ka-blessed yung will ni Lord, no? Marami po ako sinacrifice just to be in ministry. Pasado po ako board passer ng engineering, no? Maganda sana yung kinabukasan ko, no? Yung mga katrabaho ko ngayon, may mga kanya-kanya na silang kotse, may bahay na sila, no? Maayos po yung eskwelahan ng mga anak nila, no? But I gave up all of those things because God called me into ministry. And nakita ko yung pinagpapaguran ng iba, binibigay lang ni Lord. Binibigay lang ni Lord. So, hindi pa tumagal yun. After a few years, meron din ulit. Hindi pa ako nagdedesisyon, binilang kami ng ticket papunta ng Hawaii. Sabi ko, Lord, grabe ka, mag-alaga. Yung pinagpaguran ng iba, binigay lang sa amin. Nakukuha niyo po ba yung principle dito ni Abraham? Ang safe path talaga natin sa will ni Lord. Yun yung safe path natin. Sabi niya, hindi natin alam consequences ng desisyon natin, pero alam ni God ang consequences ng desisyon natin. We can trust the fact that He never makes mistakes. If we allow ourselves to be guided by Him, we will always get to the place we should be going. Lagi tayong makakarating kung saan tayo dinadala ni Lord kung nagpa-guide tayo kay Lord. If you have enough time, no, yun, mag-share daw akong personal, sinare ko na sa inyo ang personal testimony ko. So, ayan.
let me pray for you ngayon, no? Importante po na naintindihan natin na ang will ni Lord, sabi ko sa inyo kanina, may parameters. May parameters. Hindi tayo dahil inimbita lang tayo na gawin itong mga bagay na to, mag-apply ng trabaho dito, tumira dito, lumipad dito, pumunta dito, bumili ng ganito, bumili ng ganyan, no? Lahat ng bagay, pinagpapray natin ng maayos, lalo na po itong mga major decisions natin. Kinokonsulta po natin. At sa pagkokonsulta natin, hinaayaan natin na minsan yung mga desisyon natin mai-correct, no? Marami pong lumalapit sa amin, kahit mga leaders, lalapit po sila sa amin at magpapapray. Pero tuwing lumalapit po sila, final na ang desisyon. So hahayaan na lang namin na yung final decision nila, hindi na namin alam kung tama o mali, no? Most of the time nagkakamali po sila dahil wala naman talaga silang pakialam kung ano yung will ni Lord. Ang tinitignan lang nila kung ano yung masarap sa buhay, di ba? Kung ano yung masaya sa buhay. So nasasaktan, no? At napapahamak. So importante na iintindihan natin na we read our Bibles, number one. Number two, we consult our leaders. At number three, tayo rin naman po magde-decide, hindi yung leaders natin, not other people. Hindi po yung mga magulang ninyo, hindi yung ibang tao sa buhay ninyo. Kayo rin po magdedesisyon. Importante lang nagkokonsulta kayo, no? Kasi merong ibang salamin sa pagtingin sa will ni Lord, no? Merong ibang pwedeng tumingin at tulungan ka nilang i-analyze kung ano ba yung direction ni Lord para sa iyo. So let me pray for all of you. Lord, salamat dahil sa kabutihan mo. Salamat sa grace mo sa bawat isa. Salamat, Lord, dahil gusto niyo po kami, Lord, na maintindihan na maganda ang plano niyo para sa amin. Balak niyo kaming alagaan, balak niyo kaming protektahan, balak niyo ibigay ang pangangailangan namin as we choose to follow, Lord, your will, the safe way, Lord, the safe path, Father. We honor you, Lord, and we submit to you, Lord, into your will for our lives. In Jesus' name, amen. Balik ko po kay Ate Joanne. Thank you po. And thank you